Bangga. Energy FM. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Bangga Bingo Plus Bingo Plus Panalo! And we're back! Sabi ko naman sa'yo, pagbalik ko, mamimigay tayo ng kaswertehan. Mamimigay tayo ng chance upang nang sa ganon ay magkaroon ka ng aginaldo ngayong Pasko. So eto na. Eto na ang ating Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Diba? Siyempre, simpleng-simple lamang ang gagawin mo. Abangan mo lamang Pangga ang mga programa ng Energy FM both on-air and online. Tapos, kagaya ng gagawin ko ngayon, ihuhulog ko ang bola. Kung saan tumapat ang bola, abay syempre, doon mo or yan ang ililista mong cards. At mamaya sa programa ni Kuya Chico, pag tumapat ang ruleta, sa pagmumukha ng baklitas, alam mo na sasabihin mo, ang lucky card sa programa ng baklitas ay Queen of Spade. Yes, you heard it right, Pangga. Ang ating lucky card para sa programang The Baklitas ay Queen of Spade. Hindi ka lamang online mananalo dahil may pagkakataon ka ding manalo on air. Paano? Siyempre, huhulaan mo din. 'Di ba? Ang ating lucky card for today's video basta tumapat sa pagmumukha ng The Baklitas. Alam mo nang sasabihin lucky card natin, Queen of Spade. At may pagkakataon kang manalo ng 500 pesos on air. At siyempre, pagkakataon mo din ito upang manalo ng 500 pesos online for a total of 1,000 pesos. Eh kung mag-ina kayo na sumali, eh di naka 1,000 yung family nyo. Mas malaki yan kaysa sa 500 pesos na pang Noche Buena, di ba?
Muli Pangga, yan po ang Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid sa atin ang Pangga Bingo Plus ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo! Bye, Bing Bing! Cheers, Miss Gabagalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, sabihin mo energy! Ako'y nagbalik at muli mong nasilayan ang kagandahan ni Tita Cora mo. Para sa kapapasok lamang sa kanilang mga talapihitan. Ang oras sa buong kapuluan, 26 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Oy, alam mo, Pangga, ang pangalan ko ay Tita Cora. At ang programang ito ay The Baklitas. Woo, 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 woo! Kung saan pinag-uusapan natin ang 20% na chikahan. Dogshowhan na yung 80%. Diba? So yan. Huwag tayo masyadong seryoso kasi alam mo kapag masyado kang seryoso, mabilis kang tatanda. Diba? Kaya tignan mo yung aking kumare, si Sisa. Ha! Tumanda naman yun sa sobrang pagiging hindi seryoso. Diba? Lagi nakatawa. Uy, namimiss nyo na siguro si Kapitana Sisa, no? By the way, makakasama natin siya sa January na. Oy, binabati muna natin si Kapitana Sisa. Ayan. At syempre, ang ating mga tagapakinig. Sino ang ating mga tagapakinig? Numero 1 na dyan, si Kuya Robert, Papa Bet ng Pandakan. Oy, Jonas, happy birthday sa'yo, pare! At belated happy birthday again sa aking kaibigan na si Chito Aquino. Ayan, ng Chito Homemade. Magandang umaga sa'yo. Ayan, of course, happy listening kay Eduardo Kinsay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga nanonood sa ating TikTok Live, sa ating FB Live, at sa lahat ng mga nakatutok sa buong Metro and Mega Manila, magandang umaga po sa inyong lahat. At ipapaalala ko lamang, ayan na malapit nyo nang marinig ulit ang ilan pang mga podcast episode ng Baklita sa Podcast. Pero nauna na syempre yung ating last episode. Ayan, mahahanap nyo yan sa Spotify, sa YouTube, sa Facebook page ng The Baklita sa Podcast. Of course, natid yan sa atin ng Bingo Plus, Bingo sa Saya, plus sa Panalo. Ay, for sure, nagugutom-gutom ka na, Pangga, ngayong oras na ito. Pero medyo iinisin muna kita, Pangga. Alam mo, kasi nakarating sa akin ng isang balita. Hindi ko ba naman kasi maintindihan. Bakit hindi nawawala yung mga ganitong klase ng mga issue? Pero kasi ako, paniniwala ko lang naman ito. Na pag ang issue lumutang, ibig sabihin may pinanggagalingan. Either totoo ito or merong pinaghuhugutan. Tama ba? O, syempre tama. Pag tita ka, lagi kang tama, di ba? Kailan ka nagkamali? Sa hatian nga ng lupa, hindi ka nagkakamali di ba? Oo, yung tita mong laging bida, lalo na kapag may handaan, di ba? Ay, ano ko lang, batiin ko na yung nanay ko kahapon kasama ko yung nanay ko. Uy, alam mo, Pangga, bago tayo mag-chismisan, share ko lang ang sarap pala ng pakiramdam na kapag nagda-drive ka, tapos yung nanay mo naririnig mo humihilik sa likod. Napaka makabagbag damdamin. Kasi biglang nag-flashback sa akin yung mga panahon na wala pa kaming sasakyan. Tapos nagko-commute kami ng nanay ko nung bata pa ako, kinakandong niya ako alam mo naman, big girl ang lola mo, di ba? So, big girl ako, tapos kinakandong niya ako, tinitignan siya ng mga tao, kasi nga, syempre, nagtitipid kami. Ang sakit na sa tuhod, nakandong-kandong niya ako, tapos yung nanay ko payat kasi. So, parang hirap na hirap siyang kandungin ako. Tapos kahapon, natutuwa ako na pinagdadrive ko na yung nanay ko. Hindi na kami nagko-commute. Kapag may gusto siyang puntahan, pwede na nating puntahan kasi pwede na kitang sunduin anytime. 'Di ba? Oh, shinare ko yan hindi para mang-inspire, kundi para mag-brag. Charing, hindi.
Hindi! Hindi ganun yon. I-share ko yan, Pangga, kasi may mga Pangga tayo na syempre ngayon ay magpapasko, naiisip nila na gusto nilang ibigay yung the best sa kanilang mga nanay. Huwag kang mag-alala, ganun din naman ako. Gusto ko pang ibigay yung pinaka-the best pa sa nanay ko, pero syempre unti-unti lang, di ba? Pero ikaw, Pangga, na ngayon ay medyo hirap na hirap pa sa buhay at gusto mong ibigay yung best sa pamilya mo, pagsusumikap ang kailangan mong gawin upang nang sa ganun ay may ibigay mo yung gusto mong ibigay sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong mga kapatid. Pero alam ko ito pag-uusapan kasi natin, Pangga, nagsumikap din naman ito. Pero kasi hindi ko talaga kinakaya. Hindi ko alam kung totoo itong chika na ito, ha? May kumakalat ng ulat kaugnay sa influencer at Pinoy Big Brother collaboration. Third big placer na si Isnir. Ayon sa source ay may mga pagkakataon umanong nalilate ng seta ang Call Me Mother star na si Isnir nang humigit kumulang 45 minutes hanggang 1 oras at sinasabing wala pa raw itong naibibigay na paumanhin sa mga nasabing insidente. May mga ulat din na minsan ay may kasama pa raw siyang kasintahan si Isnir sa seta. Ayon sa paliwanag, may mga produksyon na pinababayagan or pinapayagan na magdala ng kumpanyon habang may mga set naman na mahigpit na ipinagbabawal ito. Sa kabila nito, Mare, Pangga, ayan, sinabing wala pa ring opisyal na reklamo mula sa lead star ng naturang pelikula na si Meme Vice Ganda hinggil sa naturang issue. Napag-usapan din ang isang umano'y namumuong tensyon sa pagitan ng komedyanteng si John Sweet Lapus at ni Esnir. At ayon sa mga usap-usapan ay tila may hindi raw pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Wala pa namang kumpirmasyon mula sa magkabilang panig at nanatiling haka-haka pa lamang ang naturang issue. Sa huli nagpaalala ang ilang source, pati na din tayo, na mahalagang igalang ang oras sa professionalismo sa loob ng isang produksyon, lalo na kung bawat minuto ay may naaaksaya at katumbas nito ay may epekto sa trabaho ng nakararami. I just want to share something about this, okay? You Isnir, listen to me, darling. Bilang ate mo, na minsan mama mo, na tita mo noon, at mama mo na ngayon. Ang gulo. Hindi, eto Isnir, anak. Kung totoo man ito, ha, alam mo, makukurot kita sa singit. That's really bad, my dear. That's unprofessionalism. That's... Oh my gosh. When it comes to professionalism, kasi hindi na ituturo yan sa mga influencer. Hindi lahat ng influencer profesional katrabaho. At kung totoo man itong balita na ito, isa ka na Isnir sa mga mapapabilang sa listahan ng mga chinichika sa amin na unprofessional na na influencer. Alam mo, nak, ang mangyayari pa niyan kapag kung sakasakali man totoo ito, sana wag naman. Pag-uusapan ka ng mga produksyon, ichichika ka sa ibang direktor, sa ibang producer, hindi ka na magkakaroon ng project. Diba? Ang nakakalungkot niyan, di ba, ang dami mong pangarap para sa pamilya mo. Tapos ganyan ang mangyayari. Tsaka, bakit hindi mo pa marisan yung si Meme Vice Ganda? Mahal na mahal kayo ni Meme. Alam mo, siguro hindi lang nagsasalita yan, pero for sure, nakarating na yan sa kanya kung totoo man ito talaga. Di ba? You guys, listen to me, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang sa showbiz. Ang bawat minuto po, oras, segundo, sa mga taping na yan ay bayad. Yes, you heard it right, bayad. Hindi lang piso, minsan libo. Diba? Kaya sana po, sa mga nag-uumpisang artista, ay maging professional kayo. Kung sinabing 8 a.m. sharp, 8 a.m. sharp. Diba? Hindi yung darating kayo 10 minutes, 45 minutes, hanggang 1 hour. 1 hour late.
buti sana kung hindi on cue lahat ng mga galaw-galawan dyan, di ba? Ay naku, binibilang yan ng mga producer. Tinitignan nila kung sino talaga yung maaasahan, yung mga walang attitude pagdating sa schedule. Tumango ka sa proyekto na yan. Pumayag ka na ganito ang taping, gampanan mo dahil bayad ka, iha. Bayad ka, maging profesional ka. Magkaroon ka ng hiya sa mga katrabaho mong veterano at veterana, mga award-winning. Kung totoo man, ang issue na ito is near. Sabi ni Jeff Tads Oliveros, marami kasi talaga ang katauhan si Isnir. Matagal talaga ang change personality. As if ang produksyon may care sila pagdating dyan. And for sure, may glam team. Di ka naman hahayaan yan. Napakalaking pelikula niyan. Star Cinema yan. Tapos pababayaan ka nila magpalit-palit. That's not an excuse. Sabi dito ni Strong, wala na nga talent, pa VIP pa. Grabe ka naman. Kaya nga sumikat tong si Isnir kasi mahusay umarte to. 'Di ba? Naging Mrs. Reyes siya. 'Di ba? Kung sino-sino si Miss Reyes, 'di ba? Nagiging kung sino-sino yung katauhan niya. Kasi magaling siya. Alam mo, balita ko, mabait kasi tong bata na to eh. 'Di ba? Mabuti pa sa magulang. At pinapalakpakan ng buong LGBTQIA+ community. And the fact na nakasama mo si Meme Vice Ganda sa isang pelikula habang namatay yung camera ko, ano ba nangyari? Ano bang ginawa mo doon, Isnir? Charing, hindi si Isnir. Diba, the fact na nakasama mo si Meme Vice Ganda, maging professional kayo. Kasi alam nyo, yung tao na yan, si Meme Vice Ganda, very mapagmasid sa mga trabaho ng kanyang katrabaho. Kasi titignan niya yan, pwede ko pang kunin to next time, masaya ang set, maaga. Diba? Huwag ganon. Isa pa to, may issue pa na nagkaroon kayo ng iringan ni John Sweet Lapus. Alam mo, even Isnir, ako lang naman. O siguro pati yung mga bata-bata pa sa showbiz, hindi makikipag-away kay Sweet or hindi lalaban kay Sweet or hindi magkakaroon ng issue at all kay Sweet Lapus. Matagal na yan, ilang taon na yan sa showbiz. 'Di ba? Tayo yung bago kung totoo man. Kung totoo lang naman tong issue na to. Hindi ka para makipag-away or magkaroon ng issue. Makisama ka sa kapwa mo artista, lalo na sa mga veteran. Kasi hindi yan nakapwesto dyan at hindi yan matatawag ng ganyan. 'Di ba? May mga kanya-kanya may kanya-kanyang titulo yan. Kung hindi dahil sa husay nila, 'di ba? At hindi kayo mapapasama sa isang pelikula kung hindi yan mahusay. Kaya dapat magtrabaho na maayos, makisama. Yan ay kung totoo ang napapabalita. Tanong ni Marui. Andyan po ba si Papa Jackson? Alam ko kung nasaan siya. Nasa loob siya ng kanyang damit. Kasi kung wala, nasaan siya? Nasa bulsa ko. Para ka namang hibang kung magtanong. Parang di naman. Sabi, di naman ulo yung lumalaki, kundi yung... Ay, grabe, manlait naman to si Mario! Huwag kayo manlait ng kapwa, ha? Lalo na kung mas tsaka ka sa kanya. Alam mo yung pinakamasakit? Yung laiting ka na mas tsaka sa'yo, di ba, Rosie Laksamana Lopez? Makisama ka daw sa katrabaho, sabi nitong si Rosie Laksamana Lopez. And I, thank you. Totoo naman yan, kahit saan ka mapunta, lalo na yung mga nakikitira, di ba, nakikipisan ka. Diba? Makikisama ka upang nang sa ganun walang masabi sa iyo kung saan ka nakatira o kung kanino ka nakatira. Kasi at the end of the day, gabi. Raulo ka ba? Diba?
At the end of the day, gabi. Kasi kung tanghali ang end ng araw, para ka namang hindi na grade 2. Diba? Si Papa Jackson po yung nagsasalita, naka-makeup, sabi. Hindi siya to, ako to si Tita Cora. Wag sana siyang palunod sa lalaki. Uy, alam mo maganda rin minsan yung nalulunod ka talaga sa lalaki. Like, yung talagang pahiram naman ng asawa mo. Ay, hindi ganon. Diba, maganda din yung minsan talaga. Parang, yung nalulunod ka talaga sa lalaki. Pahiram naman ng asawa mo. Hindi talaga ganyan. Hindi ka magiging Angel Locsin. Oy, pero ayun ha, Isneer, anak, ayoko naman magbida-bida, di ba? Ay, di rin naman ako artista para magsalita. Pero bilang nakakatanda na lang sa'yo, iha, di ba? Nandyan ka na din lang naman, nagkaroon ka na ng pagkakataon maging artista na halos lahat ng mga nasa edad mo, pinapangarap na mapunta sila sa posisyon mo. Huwag mo sanang sayangin. Diba? Yung pagkakataon ng dahil lamang sa pagkakaroon ng love life. Diba? Yung lalaki makakapaghintay yan. Promise. Ang dami dyan. Diyos ko. Minsan nagsasawa na nga din ako. Ako na lang talaga tumatanggi. Diba? Unahin mo yung career kasi ang tagal mong pinangarap yan, iha. Kung totoo man ang mga napapabalita. Tama? Di ba? Oo, eto na. Mauuti na alam ko, Mako. Nagmamadali ka na naman. Pinupusinahan ako ni Mako. Nandiyan na daw yung truck ng basura. Ay nako, sabi ni Rena, pengi po ako ng lalaki. Sobrang takaw mo naman. Meron ka na nga, di ba? Bianca Ashley, hello. Magandang umaga sa'yo, iha. Mama mo, magandang umaga. At sa lahat ng mga sumama sa akin sa loob ng 2 oras, magandang umaga. Magandang morning at happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang mga birthday. Happy birthday! Magandang viewing, magandang araw sa lahat ng mga tumutok sa Baklitas. Si Papyong, magandang umaga. Papyong, magandang umaga. No joke, Pangga. Maraming salamat sa pag-antabay at paghalili mo sa akin sa loob ng 2 oras. To be honest, Dreamy Nights, hindi ko talaga to ine-expect na nandyan kayo ngayon. Like, oh my God! Sinasamahan nila ako for 2 hours. Nakakaiyak naman yun. Pero maraming salamat, Pangga. Bago pa lumabas yung napakarami kong katauhan, 'di ba? Maraming salamat. Uy, anyway, bukas samahan niyo ulit ako sa loob ng 2 oras ng tsikahan, tawanan, awitan, balitang nagsusumiksik na magbibigay sa inyo ng impormasyon at bagong kaalaman. Ito ang Baklitas! Wow, 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 wow! Parang naiba yung tagline ng Baklitas. Ay nako, Pangga, today is Monday ha, pero ituloy pa rin natin ang tugtugan dito pa rin sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy! Ganon ang sigaw. Oh, kanta, Cup of Joe, go!